Sino mag-aakala na ang player na ito ay pinagpalit sa Xerox machine? Well, dahil sa kanyang galing ay minsan din siyang kinatakutan ng karamihan dahil sa kanyang angking galing sa tres mga repa. Sino ba naman kasing hindi kakabahan sa tuwing hawak niya ang bola? Pag naiwanan mo ito sa labas ay siguradong todas ang inyong depensa. Literal na hinasa talaga ang kanyang skill para maging assassin sa 3-point area. Bukod dyan ay maasahan mo din ang kanyang depensa. Ganyan kalupit ang nag-iisang Korver mga repa. Kaya naman sa video na ito ay halina't balikan natin ang kwento ng buhay ni Kyle Korver at alamin kung gaano nga ba siya kagaling. ...2003 NBA Draft. Isa ito sa pinakasikat na draft class sa kasaysayan ng NBA. LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade, Chris Bosh at marami pang iba. Mga bigating player talaga ang kasabayan ni Kyle Korver. Sa kabila ng lalim ng 2003 draft class ay napili siya bilang 51st overall pick ng New Jersey Nets. At ang malungkot na kwento dito mga repa ay matapos siyang madraft ay agad ding ibinenta ang kanyang draft rights sa 76ers sa halagang $125,000. Wala yun sa report ay ang nakuwang pera ng New Jersey Nets ay pinambili lamang ng Xerox machine. Well yes mga repa, tama ang inyong nadinig. Sinong mag-aakala na ang player na ipinagpalit sa Xerox machine ay kalaunan ay kikilalanin ng karamihan na one of the greatest shooter of all time. Sa kabila ng nangyari ay ito naman ang naging gasolina ni Kyle Korver upang lalo pang pagbutihin. Well, sa kanyang rookie season 2003-2004 ay medyo nahirapan si Kyle Korver. May nangangapa pa siya sa sistema ng liga. Bukod dyan ay naging limitado lamang ang kanyang minuto kaya naman nakapagtala lamang siya noon ng 4.5 points per game. Sa sumunod na season 2004-2005 ay nabigyan na siya ng mahaba-habang minuto. Naging sulit naman yan mga repa dahil umabante na din ang kanyang stats. Nag-average siya that season ng 11.5 points, 4.6 rebounds at 2.2 assists. Sa katunayan ay patuloy na rumagasa at umugong palalo ang kanyang pangalan lalo na sa 3-point area matapos niyang pangunahan ng buong liga sa 3 points made. Pang-apat nga lang noon si Ray Allen. Sumatotal kasi mga repa ay 226 3 points ang kanyang nagawa at ang matindi dito ay pangalawang season niya pa lamang noon. Kaya naman marami talagang na-excite kung ano pa ang kanyang pwedeng ihain sa liga. Well, dahil sa kanyang magandang ipinakita ay muli siyang pinapirma ng 6-year $25 million contract ng 76ers noong February 24, 2006. Dako naman tayo sa 2006-2007 mga repa. Ito na ang huling full season ni Kyle Korver sa 76ers. Dito ay nakapagtala siya ng 14.4 points, 3.5 rebounds at 1.4 assists. Pinangunahan niya nga din ang buong liga sa free throw percentage at rank 9 din siya sa 3-point shooting. Sa mahigit 4 na taon niyang pamamalagi sa Sixers ay isang beses lamang sila nakapasok sa playoffs at agad din silang napatumba sa first round ng Detroit Pistons noong 2005. Malaking factor kasi dito ay hindi sila nakapag-build ng magandang chemistry kahit na nandun pa sila Allen Iverson, Chris Webber at Iguodala. Patunay na hindi sapat na meron lang kayong superstar sa kupunan. Importante din talaga na kabisado nyo ang galaw ng bawat isa upang mag-fit talaga kayo sa iisang sistema. Well, sa kabila ng kanyang magandang ipinakita sa taon na yon, ay noong sumunod na season December 29, 2007 ay na-trade na ito papunta sa Utah Jazz. Dito ay nakasama niya sila Deron Williams, Mehmet Okur, Carlos Boozer, Paul Millsap at andun nga din si AK-47. Chemistry tapos sasamahan mo pa ng malalim na bench sa pamumuno ni Kyle Korver. Solidong team talaga na maituturing. Kaya naman naging madali lang sa kanila na makapasok sa playoffs. Bagamat nakakapasok sila sa playoffs sa tatlong magkakasunod na taon 2008-2010 ay anime naging pader naman para sa Utah Jazz ang Los Angeles Lakers. Kasagsagan din kasi noon na nadodomina talaga ng purple and gold ang liga. Kaya naman lagi silang napapatumba nito sa playoffs. Sa kabila ng kailang pagkabigo ay patuloy naman nagiging maganda ang nagagawa ni Kyle Korver sa kupunan kahit na napunta siya sa second unit. Sa katunayan ay noong 2009-2010 season ay siya ang may pinakamataas na 3-point shooting percentage with a whopping 53.6% mga repa. Ganon siya ka-shooter. Nang matapos ang kanyang kontrata sa Jazz ay noong dumating ang July 13, 2010 ay pumirma naman siya sa Chicago Bulls. Dito ay masasabing malaki ang tsansa niya makapagkampiyon. Nasa prime pa kayo si Derrick Rose at hindi pa tinatamaan ng injury. Kung tutuusin ay maganda din kasi ang sistema ng Chicago Bulls. Walang tapon sa starting unit tapos nadagdag pa sa kanila ang 3-point assassin na si Kyle Korver. Walang tulak kabigin ika nga nila. Napatunayan naman nila ito dahil sa kanyang unang season 2010-2011 ay pinagharian nila ang Eastern Conference at nakuha nila ang first seed.
Tinapos kasi nila ang season na may 62-20 na record. Pagdating naman sa playoffs ay naging malaking parte talaga si Korver. Sa katunayan ay noong kalaban nila ang Indiana Pacers sa first round ay ginawa niya ito. Isang game-winning 3-pointer na talaga naman tumatak sa mga Chicago Bulls fans. Well, matapos silang mapatumba ang Pacers ay pinataob din nila ang Atlanta Hawks sa semis. Yung nga lang ay natalo sila ng Miami Heat Big 3 sa Eastern Conference Finals. Sumatotal ay 2 season lamang siyang namalagi sa Bulls at pagdating ng July 16, 2012 ay natrade na ito papunta sa Atlanta Hawks. Dito ay nabigyan siya ng mas mahabang minuto at balik siya sa starting position. Sa katunayan na dito din natin natunghayan ng karamihan ng kanyang mga game-winning shot, katulad na lamang ng ginawa niya sa Washington Wizards. Walisa si Korver mga repa sa mga player na anime na mamagnet ang depensa. Kung hindi mo kasi bantayan nito sa labas ay asahan mong papasok talaga ang kanyang tira. Ganong katindi si Kyle Korver mga repa. Kaya naman kahit na hindi ganong kataas ang kanyang stats ay malaking bagay na sa team ang kanyang presensya sa 3-point area. Siyang tunay na kinakatakutan at nire-respeto ng karamihan ang potensyal niya. Well, noong 2014-2015 season ay nagkaroon ng injury si Dwayne Wade dahilan kung bakit hindi siya makakalaro sa All-Star Game. Kaya naman ang ipinalit sa kanya ay itong si Kyle Korver, kung kaya't siya ang pang-apat na pinakamatandang player na unang beses na naging All-Star. Sa season din ay nalampasan niya din si Kobe Bryant sa all-time 3-pointers made. Well, mahigit 5 taon ding namalagi si Kyle Korver sa Atlanta Hawks bago siya matrade sa Cleveland Cavaliers noong January 7, 2017. Dito ay nakasama niya sila LeBron James, Kevin Love at Kyrie Irving. Well, naging malaking bagay din talaga si Korver sa kupunan. Muling naginit na naman kasi ito sa regular season at umakyat sa 48% ang kanyang 3 points accuracy. Well, sa unang pagkakataon din mga repa ay nakatikim at nakalaro din sa NBA Finals si Kyle Korver. Nakarap nila noon ng Golden State Warriors ngunit sadyang mailap talaga ang kampinato sa kanya. Tinapos lamang ng Golden State Warriors ang series sa Game 5. Sa sumunod na season 2017-2018 ay nanatili siya sa Cleveland Cavaliers at nakabalik muli sa NBA Finals kahit na wala na si Kyrie Irving noon. Pero sa kasamaang palad ay winalis lamang sila ng Golden State Warriors. Sa sumunod na season 2018-2019 ay natrade muli si Kyle Korver at muling nakabalik sa Utah Jazz. That time ay 38 anyos na si Kyle Korver at kahit na ganon ay nagagamit niya pa din ang kanyang pagiging veterano. Naibibigay niya ang kanyang mga opinion para sa mga batang manlalaro katulad nila Donovan Mitchell. Pero di din naman natin maitatanggi na dahil din sa kanyang edad ay unti-unti na ding nagde-decline ang kanyang laro. Well, nakapasok naman sila sa playoffs pero agad din silang napatumba sa first round ng Houston Rockets. 2019-2020 season, ito na ang huling taon ni Kyle Korver sa liga. Nakapirma siya ng 1-year deal sa Milwaukee Bucks at nakasama niya dito si Giannis Antetokounmpo. Ngunit sa huling pagkakataon ay hindi pa din pinalad si Korver na makakuha ng kampinato. Matapos silang matalo ng Miami Heat sa semifinals ay hindi na ulit pumirma pa ng kahit anong kontrata si Korver sa NBA. Sa kasalukuyan ay ginugugol niya na lamang ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Well, kayo mga repa, isa din ba kayo sa humanga at bumilib sa kalibre ni Kyle Korver?